Akala ng tatlong content creator, isang abandoned na baryo lang ang madadatnan nila, pero sa oras na tinawid nila ang kakahuyan, hindi na nila mababalikan ang mundong dati nilang ginagalawan. May dalagang isinumpa, may altar ng dugo, at may kwentong hindi kailanman dapat ibunyag. At na yung isa na sa kanila ang tagapag-ingat ng lihim, sino naman ang susunod na mawawala? Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa mga salaysay na ipinasa sa magkakaibang henerasyon. Isa itong kathang-isip na layuning maghatid ng kilabot at misteryo sa mga tagapanood. Anumang pagkakatulad sa tunay na buhay ay hindi sinasadya. Hindi layunin ng video na magdulot ng takot sa labis o magpakalat ng pamahiin, kundi itaguyod ang ating kulturang ora sa anyo ng kwentong bayan. Sa isang bayang matagal ng tahimik, biglang nagbalik ang isang bangungot na noon pa man ay kinatatakutan na. Isang bangungot na may pangalan, si Isay. Hindi na siya ang inosenteng dalagang kilala noon sa baryo. Isang bagay ang bumalot sa kanya, isang sumpa na gising pa rin hanggang ngayon. Sinasabing kapag naririnig mong humuni ang uwak tuwing madaling araw sa tabing ilog, isa iyong paalala na ang isinumpang dalaga ay naroon pa rin, naghihintay at naniningil. Makulimlim ang kalangitan noon, at tila ba may bumabalot na lungkot sa bawat sulok ng baryo ng sapinit. Isang lugar na ngayoy bihirang puntahan, bagamat dati matao at masigla. Malapit ito sa bundok na pinamumugara ng mga alamat tungkol sa aswang, multo at mga nilalang ng dilim. Sa gitna ng kakahuyan ay may isang lumang bahay na halos wasak na, ang bahay ng pamilyang Di Makulangan. Sa loob ng mga bulok nitong pader ay may nakabaong kwento ng pagkakanulo, pagdurusa, at isang sumpang hindi kailanman nabura ng panahon. Si Aling Lita, isa sa natitirang matatanda sa baryo, ang palaging napapanaginipan si Isay. Anya, bumabalik siya tuwing kabilugan ng buwan, dala-dala ang matinding galit. Wala na raw itong mata, mapuputi na lang ang butas ng kanyang mata, at may nakapulupot na itim na usok sa kanyang katawan. Minsan daw ay may naririnig silang iyak ng babae mula sa gubat, kasunod ng matinis na tawa, tila bata pero malalim. Sabi ng iba, iyon daw ang aswang na naging si Isay. Ngunit bago pa siya maging alamat, si Isay ay isang simpleng dalaga na may pangarap makaalis sa kahirapan. Maganda siya, mapagkumbaba at malapit sa lahat. Subalit may mga lihim ang baryo na hindi ipinapasa sa mga bata, mga lihim tungkol sa mga kasunduan sa dilim, sa albularyong si Mang Temo na tila mas marami pang alam kaysa sa nararapat, at sa isang pamilya ng aswang na umano'y tumulong sa mga Di Makulangan noong panahon ng taggutom. Isa si Isay sa mga naging saksi sa madilim na kasunduan ng kanyang ama. Isang sakripisyo raw ang kailangan, isang buhay kapalit ng kasaganahan. Hindi inaasahan ni Isay na siya pala ang handog na iyon. Sa gabi ng kanyang ika-18 kaarawan, biglang nawala ang kuryente sa buong baryo. Ang mga aso'y nagsihol, ang mga batay nagsipagtago. Sa lumang bodega sa likod ng kanilang bahay, natagpuan siya ng mga tao kinabukasan, duguan, wala ng malay, at may mga hiwang parang kagat ng hayop sa kanyang liig. Ngunit hindi siya namatay. Bagkus, tila siya ay nagising muli, ngunit hindi na bilang tao. Pagkatapos ng gabing iyon, sunod-sunod na ang pagkawala ng mga hayop, bata, at matatandang lalaki sa baryo. Laging may bakas ng itim na putik sa mga pintuan, at palaging naririnig ang mababang tinig na kumakanta ng lulabi, ang lulabi na madalas kantahin noon ni Isay sa kanyang bunsong kapatid. Nagpatawag ng pari, albularyo, at kahit sundalo ang mga taga-baryo. Ngunit tila walang makapigil sa sumpa ng dalagang isinumpa. Ngayon, sa ika-20 anibersaryo ng gabing iyon, isang grupo ng mga kabataan ang naglakas loob bumalik sa sapinit para mag-vlog at hanapin ang katotohanan sa likod ng alamat ni Isay. Isa sa kanila ang apo ni Aling Lita. Habang binabaybay nila ang masukal na daan patungong baryo, isang malamig na hangin ang dumaan. May humagikik mula sa kakahuyan. Isa sa kanila ang biglang tumigil at nagsabing, may nakatingin sa atin. Lumingon si Andrea, ang kaisa-isang babae sa grupo, pero wala siyang nakita. Baka pusa lang yon, pilit niyang paliwanag kahit bumibilis na ang tibok ng puso niya. Ngunit si Joel, ang panganay sa grupo, ay hindi nakagalaw. Nakatingin lang siya sa kawalan, tila may nakikita siyang iba, isang anino sa likod ng punong kahoy,
isang bagay na hindi gumagalaw pero siguradong nakatingin sa kanila. Hindi to magandang ideya, bulong niya. Nagdesisyong ipagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakad. Kumakagat na ang dilim at mas nananaig ang katahimikan. Ang mga kuliglig ay tila natahimik at ang mga dahon ay gumagalaw kahit walang hangin. Nakarating sila sa harap ng lumang bahay, bahay ng pamilyang di makulangan. Bagamat sira-sira na ito, parang may nakatira pa rin. May manipis na usok na tumatakas mula sa likod ng bahay. Hindi nila alam kung ito'y apoy, alikabok o iba pa. Siya nga pala, di ba dito raw nakita si Isa sa huling pagkakataon? Tanong ni Brian, ang pinakabunso sa kanilang grupo, habang pinapahid ang pawis sa noo. Sagot ni Andrea. Pero hindi siya namatay, parang naging iba na siya pagkatapos. Habang kinukunan nila ng video ang paligid, napansin nila ang isang kakaibang ukit sa pader ng bahay, isang hugis babae, may mahahabang kuko, at may bitbit na parang sanggol. Hindi ito drawing ng bata, sabi ni Joel habang iniilawan ito ng flashlight. Parang babala. Wala pang nakakapagpaliwanag kung sino ang gumawa ng mga ukit na iyon, pero tila matagal na itong naroon. Kahit kinakalawang na ang kahoy, nananatiling sariwa at itim ang pagkaguhit. Habang iniikot nila ang bahay, may narinig silang kaluskos mula sa itaas. Wala namang hagdanan paakyat, pero siguradong may naroroon. May tao ba riyan? Sigaw ni Andrea. Walang sumagot. Sa halip, isang matinis na boses ng batang babae ang narinig mula sa bubungan, parang kumakanta, mabagal at malungkot. Lahat sila ay natigilan. Hindi nila alam kung gagalaw o tatakbo. Lumingon si Brian at nakita ang isang puting tela na parang saya na dahan-dahang nawala sa likod ng bahay. Sa labas, biglang nagdilim pa ang langit kahit wala pang 6:00. Mabilis na bumalot ang makapal na ulap at tila may amoy asupre sa paligid. Ang bigat ng hangin, reklamo ni Joel habang hinahawakan ang dibdib. Para kang binabalot ng usok na malamig. Nang bigla na lang umihip ang hangin at bumukas ang pinto ng lumang bahay, hindi dahil sa hangin, kundi parang may puwersang nagtulak mula sa loob. Lumingon si Andrea sa mga kasama. Tingin ko gusto niya tayong pumasok, anya, mahina ang tinig. Si Brian, bagamat nanginginig, ay tumango. Kailangan nating makita kung ano nang meron. Para na rin sa content, sagot niya, sinusubukang magpakalakas loob. Isa-isa silang pumasok, pinilit na hindi ipahalata ang takot. Sa loob ng bahay, mabaho. Amoy na bubulok na kahoy at tuyong dugo. Sa gitna ng silid, may sirang mesa at upuan, pero mas kapansin-pansin ang malaking salamin sa dulo ng silid. Luma na ito, basag-basag, pero may bahagyang refleksyong gumagalaw kahit wala namang tao sa harap. Ano yan? Tanong ni Joel. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang tumunog ang lumang radyo sa isang sulok. Wala namang kuryente. May lumabas na tinig ng babae, mahina, tila umiiyak, bakit niyo ko iniwan? Napatras si Brian. Narinig niyo yon? Tanong niya. Lahat sila'y tumango, pero walang makapagsalita. Mula sa bintana, napansin ni Andrea ang isang matandang babae sa labas, nakasuot ng itim, may takip ang mukha, at tila nakatitig sa kanila. Pero nang silipin nila ng flashlight, wala na roon. Sa sandaling iyon, bumukas ang isang pinto sa loob ng bahay papunta sa isang basement na wala naman dapat sa plano ng bahay na iyon. Tahimik ang lahat. Tanging tunog ng kanilang hininga at mabagal na yabag ng hangin ang maririnig. Hindi nila alam kung papasok sila o tatakbo palayo. Pero bago sila makagalaw, may isang malamig na kamay ang humawak sa braso ni Andrea mula sa kadiliman ng basement. Hindi na halos makahinga si Andrea nang maramdaman niyang may malamig at basang kamay na humawak sa kanyang braso. Napatingin siya sa pinanggalingan pero wala siyang nakita, tanging dilim lang mula sa bukas na basement. Napaatras siya at napasigaw, dahilan para mapalingon ang dalawang kasama. Ano yon? Sigaw ni Brian habang nilalapit ang flashlight sa basement. Walang sumagot, pero sa kanyang pag-ilaw, parang may sandaling anino na dumaan pababa. Mabilis, halos di mo akalain kung totoo ba o paningin lang. Hindi na to normal, Joel. Umalis na tayo, bulong ni Andrea, nanginginig ang tinig. Ngunit si Joel, sa kabila ng takot, ay tila nahumaling sa misteryong bumabalot sa lumang bahay.
Hindi pa natin nakikita lahat ano kung ito na yung ebidensya ng alamat ni Isay. Wala pa man silang desisyong nabibitawan, muling umalinggaw ang tinig mula sa radyo, ngunit ngayon ay malinaw na. Hindi ako sumang-ayon, sinakripisyo niyo ako, tinig ito ng babae, galit na malalim at puno ng hinagpis. Muli na namang napatingin si Brian sa salamin, at doon niya napansin ang mas detalyadong refleksyon, isang dalagang may mahahabang buhok, duguan ang mukha, nakangiti pero mailuha sa mga mata. Hindi ito refleksyon ni Andrea o sinuman sa kanila. Nang igalaw ni Brian ang ulo niya, gumalaw din ang babae sa salamin, ngunit hindi kapareho ng kanyang galaw. Joel, may babae sa salamin, bulong niya, nanginginig ang kamay. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang bumaluktot ang katinuan ng lugar. Sa labas ng bahay, tila may mga yapak ng bata sa putikan kahit wala namang ibang tao sa paligid. Narinig nilang muli ang lulabi, ngunit sa pagkakataong ito, para bang sabay-sabay ang boses, isang babae, isang matandang lalaki at isang batang umiiyak. Parang pinaghalo-halong panaghoy mula sa ilalim ng lupa. Napansin ni Andrea na nagsisimulang mamansahan ng dugo ang kahoy na sahig, dahan-dahang tumutulo mula sa kisame. Nang silipin nila, wala namang sugat o katawan sa itaas. Hindi lang si Isay ang nawawala dati, di ba? Tanong ni Brian, tila unti-unting naaalala ang mga kwento ng lola niya. May bata rin kapatid niya. Yung sinabing nawala pero walang bangkay na nahanap. Napalingon si Andrea. Si Lino. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Lalong lumamig ang paligid. Ang bawat paghinga nila ay naglalabas na ng hamog, kahit hindi naman malamig sa labas. Isa ito sa mga palatandaan na may nilalang na hindi galing sa mundo ng tao. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Joel ang isang lumang diary sa isang sulok ng bahay, sa ilalim ng sira-sirang altar. Binuklat niya ito. Nakaukit sa loob ang mga huling salita ni Isay. Hindi ko ginusto, hindi ako pumayag. Kinuha nila si Lino. Sinabi nilang siya ang kabayaran. Ngunit ako ang pinili nilang kunin. Nilaso nila ako ng bulong, ginising ako sa dilim. Habang binabasa ito ni Joel, unti-unti siyang namumutla, at ang kanyang matay tila unti-unting nawawala sa focus, parang may bagay na pumapasok sa isipan niya. Joel, tanong ni Andrea. Ngunit hindi na ito sumasagot. Sa isang kisap mata, parang nagbago ang paligid. Wala na sila sa bahay. Nasa isang madilim na kagubatan sila, puno ng balot na ulap, may mga puno na parang humihinga. Nasaan tayo? Tanong ni Brian, nanginginig. Bakit parang hindi na totoo? Sa dulo ng gubat, may isang ilaw, tila lumang gasera na may babaeng nakatayo, nakayuko. Habang papalapit sila, naririnig nila ang impit na iyak ng bata, humahalo sa hangin. Pero bawat hakbang ay parang mas bumibigat, at ang lupa ay parang lumulubog. Muling nagbukas ang radyo, kahit wala silang radyo sa gubat. Kapag kinuha nila ang hindi para sa kanila, babalik ang pagkakautang, sabi ng tinig. Habang papalapit sila sa ilaw, napansin nilang ang babaeng hawak nito ay walang mukha. At sa kanyang dibdib, nakaukit ang mga salitang, isa kayong AC akin. Mabigat ang bawat hakbang. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay parang hindi na lupa, kundi parang laman, malambot, basa, at humihinga. Parang may tinatapakan silang buhay. Si Andrea, hawak-hawak pa rin ang braso ni Brian, ay halos di na makapag-isip. Lumingon siya sa paligid at napansin niyang wala na si Joel. Joel! Joel, sigaw niya, paulit-ulit, pero ang boses niya ay parang nilalamon ng hangin. Wala silang sagot na narinig, maliban sa muling pag-iyak ng bata, mas malapit na, mas malinaw. Hindi ito totoo, panaginip lang to, paulit-ulit na bulong ni Brian, pero kahit siya ay alam na ang katotohanan, hindi na sila makalabas. Ang gubat ay parang gumagalaw, umiikot at bumabaluktot sa bawat segundo. Hindi na nila makita ang daan pabalik. At sa bawat paglingon nila, may bagong anino sa likod ng puno. Lahat ng direksyon ay tila may matang nakatingin. Mula sa dilim ay unti-unting lumitaw ang mga hubog ng tao. Mapuputla, mahahaba ang mga liig, at may mga mata na parang itim na hukay. Isa-isang bumalot ang mga ito sa paligid nila, nakatayo lang, hindi gumagalaw pero naroroon.
Habang unti-unti silang nilalapitan, napansin ni Andrea na isa sa kanila ay hawak ang isang lumang manika, punit-punit na ang damit nito, at may nakasulat sa liig, saksi. Biglang napasigaw si Brian. Si Joel. Naroon siya. Tumingin si Andrea sa direksyong tinuturo ni Brian at doon niya nakita si Joel, nakaupo sa ilalim ng isang puno, nakatitig sa kawalan, duguan ang bibig, at maihawak na diary na kanina lamang ay dala niya. Tumakbo si Andrea papunta sa kanya, pero nang malapit na siya, biglang tumayo si Joel, dahan-dahan na parang hindi siya ang Joel na kilala nila. Ang kanyang mga mata ay blanko at ang boses niya ay malamig, walang emosyon. Isang buhay pa. Isa pa. Isa pa. Joel, ano nang sinasabi mo? Nangingilid na ang luha ni Andrea. Ngunit imbes na sumagot, itinaas ni Joel ang kanyang kamay, at mula sa lupa ay biglang lumabas ang mga kamay, madudungis, may mga itim na kuko, at parang nabubulok na balat, hinila si Brian pababa. Andrea, sigaw ni Brian habang unti-unting nilalamon ng lupa ang kanyang mga paa. Pilit siyang hinawakan ni Andrea, pero parang hindi sapat ang lakas niya. Huwag mong bitawan, sigaw ng binata, ngunit sa isang iglap, bumitaw rin si Joel sa pagkatao niya. Isa na siyang kasangkapan. Isa na siyang bahagi ng sumpa. Tumakbo si Andrea, wala nang ibang magawa. Patakbo siya sa kawalan, umaasang may madadaanan siyang daan palabas. Pero saan man siya lumiko, naroon pa rin ang gubat, wala nang simula, wala nang dulo. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, may isang tinig na pabulong sa kanyang tenga. Hindi ka makakaalis. Isa ka na sa amin. Napalingon siya, pero wala siyang nakita. Ngunit ramdam niya ang mainit na hininga sa kanyang batok. Tumigil siya sa isang clearing, hinihingal, nanginginig, at halos bumigay na ang tuhod. Sa gitna ng clearing ay mailumang duyan, gawa sa mga kalansay ng hayop. At sa duyan ay may nakaupong bata, lalaking mga 6 na taon ang edad. Maputla, walang kilay at ang mga mata ay wala ng kulay. Tinitigan siya nito. Hinahanap ko si ate, sabi ng bata, malamig at walang damdamin. Hindi siya sumunod sa usapan. Kailangan niyang tapusin. Si Andrea, bagamat takot na takot, ay lumapit. Ikaw si Lino, tanong niya. Tumango ang bata, mabagal, saka itinuro ang likuran niya. Paglingon niya, naroon na naman si Isay, nakalutang sa ere, nakapikit, ngunit dumudugo ang mata. Ang kanyang katawan ay puno ng marka ng pagsasakripisyo, tila nilapastangan ng ritual na matagal nang nakalimutan. Isang malakas na ugong ang lumaganap sa paligid. Ang lupa ay nagsimulang gumalaw. Mula sa kalaliman ng kagubatan, may lumalabas na hugis, isang dambuhalang nilalang na mahirap ipaliwanag ang anyo. Parang pinaghalo ng hayop, babae at uso. Isang anino ng sumpa. Si Andrea ay napaluhod. Wala na siyang lakas. Sa kanyang harapan, bumukas ang lupa at lumitaw ang altar ng sinaunang ritual, nagsusumigaw, kumikilos, at tila may hinihingi. Isang kabayaran. Isang buhay kapalit ng kapayapaan. Bago pa man makagalaw si Andrea, biglang nagliwanag ang altar. Ang liwanag nito ay hindi galing sa apoy kundi tila galing sa loob ng lupa, pulang-pula, parang dugo. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang umindayog, tila sumasayaw sa galit ng lugar. Si Lino ay hindi na nakaupo sa duyan, nakatayo na siya sa mismong altar, ngunit hindi na siya bata, ang anyo niya ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang balat ay nagbibitak, ang kanyang mga mata ay lumalaki at lumulubog, at ang kanyang boses ay naging boses ng 100 kaluluwa. Hindi si Isay ang isinumpa, bulong ni Lino, ako ang inalay pero siya ang pinagbintangan. Nanlaki ang mga mata ni Andrea. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang kanyang tinig, halos hindi makapaniwala sa naririnig. Si ate sinubukan niyang iligtas ako. Pero nahuli siya. Akala ng mga matatanda siya ang kumuha sa akin, kaya siya ang inalay sa mga nilalang. Pero ako ang ginising ng mga itim na bulong. Ako ang tinanggap nila bilang tagapagmana ng kadiliman. Dahan-dahang humakbang si Lino pababa ng altar. Sa bawat hakbang niya ay may sumusulpot na ugat mula sa lupa, mga ugat na parang may buhay, sumusunod sa kanyang utos.
Matagal ko na kayong hinihintay, sabi niya, nakatingin kay Andrea. Lahat kayo mga apo ng mga nagkasala. Doon niya lang napagtanto, ang kanyang pamilya ay konektado rin pala sa baryong ito. Ang lola ni Andrea ay isa sa mga matandang tumulong sa ritual ng pagsasakripisyo kay Isay. Hindi ka inosente, dagdag pa ni Lino, sabay taas ng kamay. Mula sa likod ni Andrea ay may sumulpot na multo, ang imahe ng kanyang sariling lola, umiiyak, duguan ang kamay. Patawarin mo ako, apo, bulong nito. Ginawa namin yon para mabuhay ang buong baryo pero mali. Lahat ay mali, ngunit huli na ang lahat. Ang anino ng kasalanan ay bumalik upang maningil at ngayon si Andrea ang kabayaran. Biglang bumigat ang hangin at nagsimulang magbago ang paligid. Ang gubat ay nawala, ang altar, ang duyan, si Lino, lahat ay naglaho. Nasa loob na ulit siya ng bahay ng mga dimakulangan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito wasak. Maayos ang mga dingding, may mga ilaw na kandila, at may mga taong nakabarot saya, parang nasa lumang panahon. Tumayo siya sa gitna ng sala, litong-lito. Bakit ako nandito? Tanong niya. Tumingin ang mga tao sa kanya, walang ngiti, walang emosyon. Sa gitna ng silid, may kabaong. Nang lapitan niya ito, natigilan siya. Sa loob ng kabaong siya mismo ang nakahiga. Hindi na ito kwento ni Isay. Kwento mo na ito, bulong ng isang matandang babae sa likod niya. Lumingon siya at nakita ang albularyong si Mang Temo, buhay pa at bata pa sa anyo. Kailangan mong pumili, ikaw ba ilalaban, o ikaw na rin ang susunod sa kanila? Wala siyang maisagot. Ang kabaong ay unti-unting nagsasara kahit wala namang gumagalaw. Nagpumiglas siya, pilit hinahanap ang pintuan palabas. Ngunit bawat pinto ang binubuksan niya ay bumabalik lang siya sa loob ng sala, parang kulungan ang buong bahay. Naririnig niyang muli ang lulabi ni Isay, pero sa pagkakataong ito, parang nagmumula sa kanyang sariling bibig. Sa salamin, nakita niya ang sarili, ngunit hindi na siya si Andrea. Ang kanyang mga matay puti na rin, at may mga hiwa sa kanyang liig, parang iniukit doon ang salitang pikasalanan. Napasigaw siya, ngunit walang tunog. Parang siya na ang bagong alay. Parang siya na ang ipapasa sa susunod na henerasyon ng kwento. Lumingon siya at naroroon si Lino, nakaupo sa lamesa, ngumiti at sabing, kwento mo to ngayon. Ikaw ang tagapagmana. Dahan-dahang lumapit sa kanya ang mga anino, tila ba hindi upang takutin siya, kundi upang tanggapin siya sa kanilang piling. Ngayon, walang makakaalam kung lumabas pa nga si Andrea sa bahay ng mga dimakulangan. Wala nang vlog na nailabas. Wala nang balitang nawawala. Pero tuwing gabi, kung babalikan mo ang footage ng kanilang kamera, maririnig mo ang isang babae sa background kumakanta ng lulabi habang may naririnig kang boses na bulong sa tenga mo. Ano nang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan niya? Sa tingin mo ba makakaligtas pa si Andrea? Ikaw susubukan mo pa bang pumasok sa lumang bahay? Tumitibok ang dibdib ni Andrea na parang sasabog. Nakahiga pa rin siya sa kabaong, habang ang mga nilalang sa paligid ay dahan-dahang lumalapit. Hindi na niya alam kung totoo pa ang nararamdaman niya, kung buhay pa ba siya, o bahagi na lang ng panaginip na hindi niya matakasan. Ang bawat hakbang ng mga anino ay parang hampas ng kampana sa kanyang tenga, palakas ng palakas, palapit ng palapit. Naramdaman niyang may luha sa kanyang pisngi, pero hindi siya makagalaw, hindi makasigaw. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili, hindi siya, kundi ang sinapian. Si Isay. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito mukhang galit. Mukhang pagod. Mukhang nananawagan ng tulong. Bigla siyang napabalikwas. Wala na siya sa kabaong. Nakatayo na siya sa gitna ng sala, humihingal, basang-basa ng pawis at dugo. Ang mga nilalang ay napahinto, tila naguguluhan. Sa kanyang harapan ay muling lumitaw si Lino, hawak-hawak ang lumang dayari. Pinili mong bumangon, bulong nito, pero huli na. Bahagi ka na ng kwento. Hindi na umiyak si Andrea. Hindi na siya nagsalita. Sa halip, dinampot niya ang kandilang nasa altar, isinilid ang apoy sa kanyang palad at isinugod ito kay Lino. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng bata, hindi boses ng isang bata, kundi parang sabay-sabay na sigaw ng libo-libong kaluluwa.
Bumukas ang sahig sa gitna ng bahay, at mula roon ay lumabas ang itim na usok, ang katawan ng nilalang na matagal nang inaalaya ng buhay. Isang dambuhalang aninong gumagapang sa kisame, may maraming mata na umiikot at mga braso na gawa sa tinik at ugat. Hinablot nito si Andrea sa ere, at doon niya nakita ang tunay na altar, nasa ilalim ng bahay, nakatago sa loob ng isang kuweba na nabuo sa pagtagal ng sumpa. Ang mga haligi ng kuweba ay mga katawan ng naunang inalay. Isa roon ay si Isay. Nakapikit, nakabitin at may ngiti sa labi. Tapusin mo, bulong ni Isay sa isipan ni Andrea. Hindi ako ang kailangan nila, ikaw. Dahil ikaw ang apo ng unang nagtakda ng kasunduan. Ikaw ang magwawakas nito. Mula sa ilalim ng lupa, lumitaw ang matandang anyo ng lola ni Andrea, hindi bilang multo, kundi isang nilalang na may kasalanan sa dugo. Patawad, apo, binigay ko ang pamilya natin kapalit ng kapayapaan. Pero walang kapayapaan sa kasalanan. Doon na bumuhos ang lahat kay Andrea. Lahat ng galit, takot at pagkamuhi ay parang sumabog mula sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang kandila at ibinaon ito sa lupa ng altar. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na hiyaw mula sa ilalim ng lupa at nagsimulang mabiyak ang kisam. Isa-isang sumigaw ang mga nilalang. Si Lino ay napahawak sa kanyang ulo, tila nababaliw. Hindi mo pwedeng wakasan ito. Hindi ikaw ang may karapatang magdesisyon. Pero si Andrea, bagamat duguan at halos wala ng lakas, ay tinitigan si Lino. Hindi ikaw ang nilamon ng kasinungalingan. Ako ang iniwan ninyong lahat sa kadiliman. Sabay-sabay na nagliyab ang mga kandila sa paligid. Mula sa mga salamin ay lumitaw ang refleksyon ng lahat ng inalay, nakatingin kay Andrea, parang sinasang-ayunan siya. Sa isang iglap, nagsimulang bumagsak ang buong bahay. Ngunit bago ito gumuho, huminto ang oras. Isang tanong ang narinig ni Andrea sa kanyang isipan. Gusto mo bang makaalis? Tumango siya, kahit hindi alam kung sino ang nagtatanong. May kapalit. Pagdilat ng kanyang mata, nasa gitna na siya ng daan palabas ng sapinit. Umaga na. Walang gubat, walang anino, walang uso. Malinis ang paligid. Ngunit wala rin si Brian. Wala si Joel. At higit sa lahat, wala nang bakas ng bahay ng mga dimakulangan. Ang lupa ay parang walang anumang naitayo roon. Sa kanyang bulsa ay naroon ang diary. Binuksan niya ito, ngunit blanko na ang lahat ng pahina, maliban sa isa, ikaw na ngayon ang tagapag-ingat. Hindi pa tapos ang kwento. Nilingon niya ang paligid. Tahimik. Ngunit sa pinakadulo ng kanyang paningin, sa lilim ng mga puno, may batang lalaki na nakatayo, nakangiti at maihawak na manika. Ikaw, ano nang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ni Andrea? Sa tingin mo, ligtas na ba siya? O nagsisimula pa lang ang lahat? Makalipas ang ilang linggo, bumalik na sa lungsod si Andrea. Tahimik siya, hindi nagkukwento kahit kanino tungkol sa nangyari. Wala siyang pinakitang emosyon, pero sa bawat gabing tahimik, maririnig mo ang mahinang pag-iyak niya sa kanyang kwarto. Iba na siya, hindi na siya yung Andrea na dating masayahin at matapang. Parang may bahagi ng sarili niyang naiwan sa baryo ng Sapinit at hindi na muling bumalik. Naglabas ng ulat sa lokal na GE tungkol sa pagkakawala ni na Brian at Joel, pero walang makapagpatunay kung saan sila huling nakita. Ang mga pulis ay hindi makahanap ng kahit anong ebidensya sa lugar. Ang bahay ng mga dimakulangan? Wala. Para bang hindi ito kailanman umiral. Nang balikan ng otoridad ang lugar kung saan sinabi ni Andrea na huli silang nakita, puro mga puno at damo lang ang naroon, walang bahay, walang altar, walang anino ng gubat. Parang pinawin ng panahon. Dinala ni Andrea ang lola niya sa sementeryo. Doon, sa malamig na simoy ng hangin, tumayo siya sa harap ng puntod na walang lapida, isang lupaing tinakpan ng mga damo, tahimik at tila ba tinanggihan ng liwanag. Patawarin mo ako, Lola, bulong niya. Ginawa ko lang ang tama. Ngunit habang nakayuko siya, may narinig siyang pamilyar na himig, isang lulabi na kinanta ni Isay noon. Dahan-dahan siyang tumayo, lumingon sa paligid, pero wala namang tao. Pagbalik niya sa kanyang apartment, napansin niyang may nakapatong na manika sa ibabaw ng kanyang kama.
Hindi ito sa kanya. Punit ang damit, marumi at may sulat sa lig, laro tayo. Napaatras siya, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinuri niya ang pinto, nakasara naman. Wala ring palatandaan ng sapilitang pagpasok. Ngunit sa salamin sa kanyang aparador, may refleksyon ng batang lalaki, nakatayo sa likuran niya, hawak ang dayari na dati inaglaho. Napalingon siya, walang tao. Pero nang tingnan niyang muli ang salamin, naroon pa rin ang bata. Umiti ito, sabay sabing, hindi ka namin iiwan. Nagsimulang mabura ang pagkakaiba ng panaginip at realidad kay Andrea. Sa bawat pagdilat niya sa umaga, tila hindi siya sigurado kung gising na ba siya o nananatili pa rin sa bangungot. Sa bawat sulok ng kanyang apartment, may nararamdaman siyang presensya. Ang mga ilaw ay kusang bumubukas. Ang orasan ay tumitigil tuwing 2:00 ng madaling araw, ang oras kung kailan nagsimula ang lahat sa sapinit. Minsan, natagpuan niyang bukas ang kanyang cellphone, may video na hindi niya kinunan. Isang footage ng loob ng bahay ng mga dimakulangan, kahit kailanman ay hindi niya na-upload. Isang gabi, habang pinipilit matulog, muling narinig ni Andrea ang tinig ni Lino. Hindi na ito galit, hindi rin bata. Kalma, pero malamig. Alam mo na kung sino ka, Andrea. Tagapag-ingat. Tagabantay. Ikaw na ang susunod. Sinundan ito ng tunog ng mga kuko sa sahig, at tila may gumagapang sa ilalim ng kama. Dahan-dahan niyang tinakpan ng kumot ang kanyang katawan, pilit na pinipigilan ang sigaw na gustong lumabas mula sa kanyang dibdib. Hindi na siya muling lumabas. Hindi na siya nagsalita sa kahit sino. Ang dating channel nilang tatlo ay burado na. Wala nang bakas ni na Brian at Joel, kahit sa social media. Sa isang sulok ng kanyang silid, nakapatong ang diary. At tuwing gabi, tila may bagong pahinang lumilitaw, mga kwento ng ibang pangalan, ibang mukha, ibang lugar. Para bang may sinusundan ang sumpa, lumilipat mula sa isa patungo sa iba. At ngayon, siya na ang nagsusulat. Ngunit isang huling tanong ang nananatili sa kanyang isipan, paano kung hindi pa tapos ang lahat? Kayo, sa palagay ninyo ligtas pa ba si Andrea? Kung kayo ang nasa lugar niya, ano nang gagawin niyo? Sa tingin niyo ba may kasunod pa ang kwentong ito? Isulat niyo sa comments ang inyong hula dahil baka, sa susunod, kwento niyo na ang isusunod sa diary.